there are rules to follow. So we violated our rules. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. And Pakinggan po natin mga kaibigan kung paano basagin ni Senator Peter Cayetano itong graduate ng One Ball University na si Tito Sotto, no? Tingnan natin kung paano siya nagdudunong-dunungan at kung paano siya gibain ng tunay na may dunong. the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Unang-una, Mr. President, sa rule, verba lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift. Ang nakalagay doon, with the concurrence, hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. It is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. Yon, basag ka ngayon, Tito Sotto. No? Basag na basag eh. Kasi, iba talaga yung may pinag-aralan, kumpara mo doon na graduate lang sa One Ball University. No? Ang nangyari kasi dito, no, kinontempt ni Marcoleta sila Hernandez. Pero, noong ipinatawag ng House of Representatives si Hernandez, no, inilipat na ngayon ang kustodiya ng pagkulong kay Hernandez doon sa mga pulis, no? Nakakontempt sa Senado yun eh, 'di ba? Tapos sabi ni Sotto ngayon, pinayagan niya umano. Hindi pa pumapayag si Marcoleta eh. Na-contempt siya under the leadership of Marcoleta. Pinipilit kasi nitong graduate ng One Ball University, no, itong si Tito Sotto, na tama ang kanyang ginawa. Binasag siya ni Cayetano. Matalino si Cayetano eh. Kahit ito kasi si Cayetano, magkapatid na Cayetano, mga abogado to eh. 'Di ba? Mga ano to eh, mga attorney to, hindi lang nag-practice sa law, pero mga bar passer po ito. No, meron po itong mga lisensya bilang abogado. Kaya hindi ito maluloko ni Tito Sotto na tatapang-tapangan, no? Dadaanin sa katandaan. Matatalino nga. Basag na basag. No? Itong si Tito Sotto, he is the perfect epitome ng balingbing. No, napakabalingbing nito. No? Panahon ni Pinoy, sip-sip tayo ito kay Pinoy. No? Sip-sip tayo ito kay Pinoy. Tapos, nung panahon ni Digong, ayun, sip-sip tayo na naman kay Digong. No? Sumali sa supermajority. Sip-sip tayo siya doon eh. 'Di ba? Kinakalaban niya si Pinoy noon. Ngayon, na presidente si Marcos, sip-sip tayo na naman kay Marcos. No? Tapos, kinakalaban na naman ng mga Duterte. Next president siguro, sip-sip tayo na naman siya doon. At kakalabanin naman niya si Marcos. Ganyan kabalingbing ang taong ito. No?